Posible umanong matanggal sa serbisyo ang Police Major na si Alan De Castro, na siyang pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Medyo mabigat po yung kanyang hinaharap na mga asunto. Kaya posible siya na ma-dismiss sa trabaho kung mapatunayan na itong offense na to ay kinagawa niya. Ito ang iginiit ni PNP Inspector General, Attorney Alfie Gar Triambulo, sakaling mapatunayang guilty si Police Major Alan De Castro sa 2 kasong administratibo. Ayon kay Triambulo, unang kasong kinakaharap ni De Castro ay ang conduct on becoming an officer dahil sa pakikiapid o pakikipagrelasyon nito sa isang guro at beauty queen, kahit pamilyado na ito, na kung saan ay mayroon na itong legal na asawa at 2 anak. Sinabi ni Triambulo, na kasalukuyang nasa summary dismissal proceedings ang kaso, na inaasahang matatapos sa katapusan ng buwan. Habang ang ikalawang kaso ay kidnapping and serious illegal detention, na nasa pre-charge investigation na. Sa sandaling mapatunayang nagkasala si De Castro, ay matatanggal siya sa serbisyo, mawawala ang kanyang benepisyo, at hindi na siya maaaring maglingkod sa gobyerno. Samantala, nagsalita na umano si Rose Camilon, ang ina ng biktimang si Catherine, na mapahanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duguan, pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismong yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman hong ibig ko sabihin yun ho talagang mismong nakita na, yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon, ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Oho. Kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. Siyempre, ako ho, bilang ina, kami Opo. bilang pamilya. Sobrang masakit po sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Oho. Pero wala ho akong mismong, dahil ako ho, talaga hanggat maaari, pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Talaga kung tinatanggi ko ho sa isip ko, sa puso ko na hindi ho yun aking anak. Nanay Rosario, maipagparito ko, maitanong ko sa inyo, kailang gahon ninyo huling nakausap? Personal man o sa telepono ang inyong anak bago ho siya nawala? Bale yun October 12 na umalis siya dito noong hapon. Bale nag-unang nag-text pa ho siya sa akin mga bandang 7:26 po yata yun ng gabi na sinabi niya nandun siya sa Centro Mall. Yun lang ho, tapos nag-reply ho lang ako sa kanya ng okay. Tapos, noon hong mga bandang 8:30 ng lampas, ang gabi din yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung sabi ni nandun siya sa park ng nasa Petron gasoline siya na nakapark, may hinihintay siya na kasama niya, na yun ho yung huli naming pag-uusap o pag-uusap sa telepono. Oho. Binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park?
gabing yun, may binanggit ho talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko ho matandaan. Pero ang sabi niya ho sa akin, ang sabi niya sa akin, babae. Na yun, at tinanong ko kung sabi niya, yun din ang nakakasama ko sa quarter. Dahil yun nga hong lagi niyang paliwanag sa akin ay, nandoon sila sa quarters ng Balisong Channel. Yun ho ang excuse niya pag ho siya'y nakikita dito sa bahay. Ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station ho yun sa Batangas City na naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya'y nagpapaliwanag sa amin na siya'y aalis at doon ang punta, naniniwala naman ho kami. Okay. Bukod ho sa inyo, mayroon bang nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang pagkakasabi ho ng kaibigan niya sa amin, nung oras na hinahanap na ho namin si Kat, ay tumawag ho muna siya sa aking panganay na anak sa ate ho ni Kat. Tapos ang sabi niya, meron ho daw siyang sasabihin importante. Then pagkatapos ho noon, parang sa text message na lang ba kayo diyang nakausap? Sa messenger na lang ho sila nagkausap na nagsabi ho yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitain. Wala siyang ibang kinikita kung hindi yan. Yung sinabi hong suspect na yan. Yung barkada niya ang kumontak sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Okay, na sinabi nung kaibigan niya na walang kinikita yung inyong anak kundi yung pulis na suspect. Nay, hindi na ako mahihiyang magtanong sa inyo. Ano ba ang pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi? Nung una, wala ho kaming alam dahil wala hong sinasabi sa amin ng aming anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Nung gabi ho na hanap kami dahil nagposto sa Facebook ang aming panganay, ang ate niya na nawawala, nasaan ka ba Catherine? Tapos nagtawag nga ho yung kaibigan niya na ang sabi ho ay nag-message sa akin, parang meron ho silang conversation ng aking nikat, yung kaibigan niya na sinabi dito kay King na ito ang kanilang sitwasyon pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na message. Hindi ba parang yung message, nagpapalitan sila, uusap sila sa iMessage ba yun? Na yun ho, yung kinukumpuni ng aming anak doon sa kanyang kaibigan, yung kanyang kasaysayan doon sa Batangas, pag siya napunta doon, kung sino ang kanyang kasama, kung ano ang kanilang gayon, yun parang doon siya. So may kinukwento si Kat doon sa kaibigan niya, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect? May mga picture ho na isinisend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkasama sila. Ganon. Meron bang nababanggit nung sa kaibigan o sa inyo, sa isa man sa inyong pamilya, na sa kanilang relasyon may pag-aaway sila, nagkakasakitan ba sila? Anong mga pahiwatig tungkol dyan? Minsan ho, nung nakausap namin, yung kaibigan niya, parang may nakwento ho siya na nagkwento nga ho daw si Kat sa kanya na parang nagkukwento na parang siya sinasaktan, ganoon. Nag-inaho sa kanya ni Kat na pag sabi ko naman minsan nung sa bahay, may inano din naman yung pasa, pero hindi naman ho yung mismong marami na. Siyempre kung yun ho naman sobrang dami na siya may mga ano-ano. Pagtatanong ako, meron din ho siyang ipinakita sa akin, yung aking anak, na sabi meron akong pasa, hindi ko alam kung saan nadali. Yun ho ang sabi niya. Saan parte ng katawan siya may pasa? Hindi ko na ho, sir, tanda hindi ko na ho tanda. Basta ang tanong lang ho niya sa akin, ang sabi niya sa akin ay, saan kaya rin nadali? Yun ho ang kanyang ano sa akin. Dahil siyempre, wala naman nga ho siyang sinasabi na, ito, may nananakit sa akin ganito. Wala naman ho siyang sinasabi dahil wala naman ho sinasabi sa amin kahit ano. Pero sa inyong pag-uusap bilang mag-ina, nag-open ba siya ng tungkol sa relasyon niya doon sa pulis?
Wala ho, sir. Wala ho talaga. Wala siyang Hindi ho talaga. inaamin. Kung sa kanya ho kay Kat ho talaga, wala ho talaga kaming alam. Hindi rin ho ninyo siya tinanong, ano ba kate rin itong nababalita? May relasyon daw kayo ng pulis. Wala kayong natanong na gano'n. Yun yung balita na ika nga, nung hindi pa nasasabi sa amin nung kaibigan ni Kat. Wala ho talagang nagbabalita sa amin na ganito, may nababalita kaming ganyan si Catherine. Wala naman nakakarating sa amin na ganun eh. Dahil siyempre, kung meron no, pero minsan ho, nagtatanong din ako kay Kat. Opo. Sabi ko, wala ka bang boyfriend? Wala ka bang kinikita pag napunta ka sa Batangas? Minsan ko na ho yung naitanong sa kanya. Wala ka ba akong kinikita pag napunta ka sa Batangas? Nagtanong, ang sagot niya ho lang sa akin, wala. Sinong kikitain ko? Di siyempre yung mga kasama ko. Yan ho ang naging ano niya sa amin eh. Yan ho lagi ang sagot niya sa amin eh, na kahit na nga minsan, ba't ka ba, iisipin niyo, ba't ka ba nandoon? Eh di no, may sinasabi siya na gano'n, may excuse siyang sinasabi sa amin. Hindi no, kami pinanigilan. Kumbaga na, may tiwala naman kayo sa inyong anak at kung ano kanyang sabihin, ginagalang ninyo, tire-respeto. Sapagkat siya rin naman ay nasa edad na. Oo, yun ho ang aking katuwiran eh. Ako ho, sabi ko sa kanila, kahit ho dito sa aking panganay, kayo ay may sapat ng edad. Apo. Para hindi ninyo naman kung ano ang inyong ginagawa. Kaya nyo nang magdesisyon para sa inyong sarili. Kaya ho ako'y naging maluag na sa kanila. Aha. Lalong higit kay Kat dahil ang sabi ko ho, alam ko naman na may kakayanan siya para gawin ang mga bagay na alam niya. Oo. Sino ba pa talagang humanga sa kanyang abilidad bilang ganyan, nakakasali sa mga ganyan, kasi ang teacher, kaya ako'y malaki ang tiwala sa kanya. Oo. Na ano uling tinapos ni Kat? Ano po siya, teacher po siya. Oo, tapos Master na po din siya. Oo, tapos siya ay beauty titleist, beauty queen siya dyan sa Batangas sa atin, ano ho? Mahilig po siyang sumali sa mga pageant eh, kahit saan ho, kahit hindi naman din medyo pinapalad rin siya, pero mahilig po siyang sumali sa mga pageant. Oo. Ito bang sikat ay mayroon hong ginagamit na kulay pula raw ho na CRB? Wala ho, wala ho ang ginagamit niya hong sasakyan. Yun hong kulay gray na yun hong Nissan Juke. Yun hong naka post up mga sa Facebook na noon nga hinahanap siya, inilagay ho sa Facebook na yun ang sasakyan niya, baka may nakakakita. Pero wala ho yun siyang pula. Opo. Ano po itong sasakyang ito? Ito ho ba ay nabili niya? Personal ba niya ito? Paano siya nagkaroon ng Nissan Juke? Kung mamarapatin ninyong masagot itong aking tanong. Nung una inuuwi niya dito yan, ang excuse niya ho uling sinasabi sa amin, yung paliwanag niya sinasabi sa amin ay, ito ay pinahiram lang ito sa akin, nung kasamahan ko sa Balisong. Yun ho, di, siyempre, Balisong Channel, yun ho, di yun. Eh di, ano pa ho, kahit medyo meron ho akong tanong, minsan ho, sasagot siya, na parang hindi ho akma doon sa tanong ko. Eh di ngayon na ho, di noong nagtagal na, nung naiuwi niya, dahil dati ho, iuuwi, tapos ibabalik niya doon, tapos pag uwi niya, hindi na ho niya uli dala. Opo. Tapos noong may buwan na sinabi na niya na, ito ay nabili ko na, yun ho ang sabi niya sa akin, nabili na daw niya, doon sa kasamahan niya sabi. Ay tapos, nito nga hong nagkaganito na iyang sitwasyon niya, nasabi din ho sa amin ng kaibigan niya na ito ho daw sasakyan na ito ay galing mismo doon sa suspect yan. At yun ho ang sabi ni Catherine. Opo. Na ibigay yun sa kanya. Kanino niya sinabi na yung sasakyang ginagamit niya na Nissan Juke na gray ay galing doon sa suspect? Kanino niya binanggit yun? Sa kaibigan? Hindi ho sa kaibigan. Lahat ho ng mga nailabas na mga alam namin na nalaman namin na nagkaroon na may relasyon niya, doon lamang ho sa kaibigan niya. Itong kaibigan ho niya ay co-teacher niya ba ito? Kaklase niya? Kababata niya rin sa inyo? Best friend niya ba ito? Ano ho, parang naging ano niya sa pageant din po. Kapaadyan Sa niya? pageant din po. Opo. Naging kaibigan niya sa Yun hong pageant. nanay, yung pulang CRB na yan, nakikita ba, minsan ba nakita na ninyo yan dyan sa inyong paligid-ligid sa tuy, o mayroon bang natatandaan kayo na inihatid yung anak nyo na yan, yung sasakyang yan ang dala?
hindi ho namin siya nakita dito, hindi ho namin nakikita na may naghahatid sa kanya na yung sasakyan na yan. Opo. Dahil pag sabi naman niya ho at minsan siya inihatid, ang gamit din ho daw ay yung kanyang sasakyan na ginagamit. Opo, Na ganon. Oo. Na ang sabi pa po noong kaibigan na ang tanong po daw ni Kat sa kanya babayaran ko ba ito sa kanya? Yun ho ang doon sa suspect. Opo. Ang sabi naman daw ni nung kaibigan, bayaran mo para wala kang utang na loob. Oo. Di kung hindi ka tinanggap po, di okay. Kung tinanggap po, di bayad ka. Yun Opo, ho ang opo. naging sabi sa amin ng kaibigan niya. Pero iyon ay ikinukonsider noong pulis o at saka nung anak ninyo na bigay sa kanya. Ang dito sa amin hindi sinabi ni Kat na bigay yun sa kanya Ang sabi niya ho sa amin ay binili niya. Binili niya. Oo. Oo, dahil siyempre, hindi naman ho siguro niya sasabihin yun sa amin dahil wala naman talaga siyang pinapaliwanag sa amin. Opo. Na kaya niya ho yun nabili, nag-reloan siya. Hindi naman niya ho sinasabi na ay may nagbigay nito sa akin. Oo. At wala naman ho siyang pinapaliwanag na may karelasyon siya. Tapos ang lahat nga hong ito ay nalaman namin doon sa kaibigan niya na siya niyang pinagsasabihan. Minsan ba, Nay, ay may naghatid, halimbawa, may naghatid ba sa kanya dyan na naka-uniforme na mga pulis? May nagitaw ba sa inyo riyang mga naka-uniforme na tila umaalalay kay Kat? May mga pagkakataon bang ganon? O kahit dun sa mga pageant na sinasalihan niya? Dito ho sa bahay, yung ika ngayang mga ganyan na mga naghahatid na mga parang minsan ho, bali 2 beses na matagal-tagal na din ho, pero ngayon taon din ho lang na ito. Pero nakausap naman ho namin na parang sila ay nagmitlaan dito sa bahay. Magkaibigan sila, ay parang sinadya ang sikat dito sa bahay para siya makita ng personal, na nakausap din naman ho namin dito. Yun, tapos meron ng isang beses din na dinaanan lang ho daw siya para sila ay magkakilala, mag-hi ho sa akin. Yun lang ho, pero yan Oo. sinabing karelasyon na yan, hindi ko ho yan nakikita. Ibang pulis ang dumaan sa inyo para makilala si Kat? Iba? Ang sabi naman niya nga ho, yung parang mga kausap niya, yung mga kaibigan niya, nasa kaibigan. na ho, gusto ng mamit, ng personal. Po siya minsan yung parang dinadaanan, may mga pinuntahan ho daw, gusto nang dumiretso dito para siya makita ng personal. So yung suspect na sinasabi ni minsan hindi ipinakilala o nagpakilala o isinama o nakarating sa inyo, walang kayong natatandaan? Wala akong ganun. Pero sa kwento nung kanya kaibigan, may relasyon si Kat at yung sinasabing suspect. Oo, meron ho. At may nakwento ba na gusto nang makipag-break ni Kat? May nag-away ba sila na magwawalaan na sila? May ganun bang pangyayari raw? Diyan na sa bagay na yan, wala kaming alam. Wala akong nakukwento sa akin si kaibigan niya wala akong siyang nakwento sa akin na gano'n. Nung lumutang na yung mukha, pangalan ng police major na sinasabing siyang suspect, kumbinsido ba ang inyong pamilya na siya nga ang gumawa nito sa inyong anak? Wala na akong iba. Ano po ang inyong naging batayan para makumbinsi kayo na ito na nga? Dahil sa mga sinasabi sa mga sinasabi ho ng kaibigan niya at saka sa mga conversation nila na ipinapasa niya sa kanyang kaibigan, wala na hong iba. So kumbinsido ang pamilya ninyo na ang may kagagawan ng pagkawala ng inyong anak ay yung police major na sinasabi at inilutang na ng CIDG. Wala na akong iba. Okay. Nay, si Kat, ano ang talagang pangarap niya sa buhay na pag-uusapan ninyo, yung mga light moment ninyo bilang mag-ina, naglalambing sa inyo, gusto kong maging ganito. Ano yung pangarap niya sa kanyang sarili at sa inyo bilang pamilya? Si Kat po, responsable ho talaga yan bilang anak. Sa simula ho,
nagkatrabaho siya. Parang naging siyang breadwinner ho ng aming pamilya dahil yung ate ho niya medyo napatigil sa pagtatrabaho. Tapos siya ho naman, simula nung nakatapos ng college hanggang sa magkaroon ng trabaho sa private school, dire-diretso ho yan sa public na ito nga hong sa public school na siya, lahat ng alam niya para matulungan kami. Siya ho ang nagpaayos ng aming simpleng bahay na pag may pera siyang galing sa sweldo, binibigyan niya ho ako kahit kaunti-kaunti. Basta pagdating ho sa buhay pamilya, responsable ho si Kat. Pero pagdating ho dito sa bagay na nangyaring ito, wala ho siyang nai-open sa amin kahit ano. Malambing ba siyang anak sa inyong mag-asawa, sa kanyang mga kapatid? Malambing ho alam ko ho sa kanya pag yung parang siya may wala sa mood, tahimik ko yan. Pero pag ho siya ay parang isip niya parang okay siya ho ay daldal. Kwento siya ng kwento ng mga tungkol sa kanyang mga eskwela, kanyang mga estudyante, kukwento ho siya sa ate niya. Tapos kahit ho sa akin, sasabihin niya, inay na, tingnan mo yung mga eskwela ko, mga estudyante ko, magbibideo ho siya. Ulit-ulit niyang ipakikita sa amin. Ilang magkakapatid si Kat? Dalawa lang ho sila. Nung kanyang ate, bunso pa siya. Bunso ho siya. Napakasakit nito, inay, babae, bunso. Ang ganda ng bukas na nag-aantay sa kanya. Ang ganda ng kanyang mga pangarap sa sarili at sa inyo, biglang kinuha sa malagim na paraan na hanggang ngayon ay hindi pa ninyo nakikita. Kung siya'y nakikinig at siya'y buhay pa at siya'y may kapasidad pa na kayo'y marinig niya ng puso sa puso, ano ang gusto ninyong sabihin kay Catherine? Wala ho, anak, Catherine, Kat. Alam ko, ramdam ko sa puso ko na nandiyan ka. Alam kong hindi pa ito ang panahon para ikaw ay mawala sa amin. Basta maghihintay kami, hihintayin ka namin hanggang sa makabalik ka. At magsisimula ulit tayo ng mas maayos at magandang buhay. Yung marami mong pangarap, yung marami mong sinasabi sa akin na ganito, ganyan ka, ayan, gagawin uli natin sa pagbabalik mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Gaano kahapdi, gaano kalungkot, kapait ang nararamdaman ninyo ngayon? Sa nararamdaman ko ngayon, talagang sobra kong sakit na yung luha ko, hindi ko na alam kung kailan siya lalaglag. Hindi ko na yun bang parang yung sakit na nararamdaman ko talagang pinaglalabanan ko dahil naasa ho ako na ang aming anak ay makakabalik ng ligtas. Tulong ho at awa ng Panginoong Diyos. Opo. Hanggat hindi ko nakikita ang aking anak na siya yan talaga, kung kahit meron ng mga ganyan ng mga nababalita, alam ko sa puso kong buhay ang aking anak. Yun ho ang ipinananalangin ko at ipinagmamakaawa ko sa Panginoong Diyos. Opo. Buhay ho ang aking anak. Nay, ano ang gusto ninyong sabihin at iparating sa taong gumawa nito sa inyong anak? Alam kong nakikinig siya. Baka nga ho nasa kampo, rami sila ngayon nakikinig at nanonood. Ano ang gusto ninyong sabihin mula sa iyo at mula sa inyong angkan? Sir, ako ho ito, kung sakali at maririnig niya, sa akin noon pa ho, sinabi ko na sa mga nakakausap ko, ang mahalaga hula ang sa amin ay ang aming anak. Makita namin siya, makabalik siya sa amin dito, ligtas, buhay. Kung ano man ang naging sitwasyon niya, sa amin ho, sir, wala akong magiging problema. Yun ho lang ang po pwede kong maipaabot sa kung siya may nakikinig. Siguro nga, ika nga ako bilang ina. Siya, wala siyang kahirap-hirap sa aking anak. Pero siguro, dumating sila sa puntong baka nga minahal niya din ang aking anak. Binigyan niya ng halaga,
Ngayon ho, ang masasabi ko hula ang makita namin ang aming anak, makabalik siya, ligtas, buhay. Tapos ho ang problema. Wala akong magiging problema dahil sa lahat po ay ang mahalaga hula ay ang aming anak. Mahalaga hula ay makabalik siya ng ligtas, buhay. Hanggang Yun ho ang aking magsasabi. hanggang kailan kayo maghihintay, at kung hindi ba dumating ang panahon na makaharap at maiharap sa inyo ng buhay ang inyong anak, kayo ba ay handang makipagsapalaran sa husgado? Opo. Hanggang kailan ninyo iintayin yung sinasabi ninyong maibalik sa inyo ng buhay? Ako ho ay araw-araw ho ako simula nung siya'y mawala. Hanggang sa ngayon hong mahigit ng 1 buwan siyang wala. Araw-araw ho ako, sir, umaasa na siya'y babalik. Hindi ko ho alam kung hanggang kailan. Pero hanggat hindi ho siya nakikita, naasa ho ako at nananalig ho ako sa Panginoong Diyos na siya'y ibabalik sa amin ng ligtas. At handa rin kayong lumaban para sa katarungan? Handa ho kaming lumaban. Kahit Kung pa dadating sa punto na talagang yun ang kailangan, yun ho talaga, at hindi ho maipakita sa amin ng aming anak, handa ho kami. kahit pa ang inyong kalaban ay isang police major na sinasabing siyang gumawa nito, Aho, hindi kayo mangingimi, hindi kayo matatakot? hindi ho. Dahil yan hong aming, ito hong hamon na ito sa amin ng buhay, sa aming buhay, talagang kailangan hong mas maging matatag, kailangan hong mas maging matapang para sa katotohanan. Masakit man nga ho ika, sobrang sakit. Opo. Kailangan ho namin lumaban. Kailangan ho namin ng kalinawan para sa aming anak. Alright, Nay. Kami po, ang aming himpilan, ako personal ay dinaramdam ko ang inyong dalamhati, pero hindi ako nakikiramay sa inyo sapagkat ako'y namamag-asa rin na buhay pa ang inyong anak. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Salamat. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senyor Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.